Napatingin si Jungwon sa kanyang mga kapatid, at kung bakit sila interesado sa kalagayan ng Hallmaster. Pero naintindihan naman ni Jungwon na maingat lang ang mga ito sa kapangyarihan ng kanilang ama. Napabilib naman siya dahil sa kabila ng pagsanib dito ay parang wala lang ito sa kanya. Napakalakas pa rin ang aura ng Hallmaster. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung anong klase ng nilalang ang gustong pumatay sa ganitong kalakas na tao. Sa Orderly Sword Hall, makikitang may isang lalaki na nagsasalita patungkol kay Mok-indan at kung bakit ito nakataka sa sanib. Kausap nito ang isa pang misteryosong shaman. Habang nag-uusap ang dalawa, ay makikitang mayroon pang nabubuhay na guard sa gitna ng mga patay na katawan. Na-detect naman ng shaman na may kakaiba sa Mooksword Manor, kaya't napag-isip-isip ng isang lalaki na may malaking espada, na baka mayroong Taoist master na tumulong para makawala sa sanib si Mok-indan. Napagplanuhan ng dalawa na personal niyang pupuntahan si Mok-indan para patayin. Napansin nito ang isang guard na nabubuhay pa, at itinaas niya ang kanyang napakalaking espada, at pinugot ang ulo nito. Sinipa nito ang pugot na ulo ng guard palabas. Napakarami naman ng mga kasama nito na naghihintay ng mga utos niya. Inutusan niya ang mga ito na sugurin ang Wooden Sword Hall. Napakadami ng mga kampo nito na halos mapalibutan na ang gate ng Wooden Sword Hall. Sa loob naman ng kwarto ng master, ay tinanong ang mga prinsipe kung bakit sila ipinatawag dito. Bigla namang sumagot si Jungwon na baka dahil pipili na siya ng magiging tagapagmana. Kaya't nagulat ang tatlo sa bigla nitong pagsagot. Bigla namang napaisip ang master na nagbago na talaga si Jungwon. Naaalala pa nito ang sinabi ng isang guard sa kanya, na iniligtas siya nito sa pagsanib sa kanya ng isang demonyong espiritu. Nang una niya itong marinig ay hindi siya naniwala, dahil baka gusto lang nitong siya ang mapili na tagapagmana. Pero sa nakikita niya ngayon ay parang totoo na nga ang mga sinabi dito. Nung bata pa si Jungwon ay hindi na ito makatingin sa kanyang mga mata. Pero ngayon ay punong-puno na ito ng tiwala sa sarili at walang kaba na nararamdaman. Napag-isipan ng Hallmaster na subukan si Jungwon, sinagot niya ito at sinabing susubukin niya silang lahat, kung karapat-dapat ba silang maging isang Hallmaster. Ngunit nang sinasabi niya ito, ay bigla namang nagtaas ng kamay si Jungwon, sabi niya hindi siya sasali dito, gulat naman ang lahat ng nasa kwarto. Napaisip naman si Yeonpyong, na maganda ito, at hindi na magiging sagabal sa kanya si Jungwon. Napatanong naman ang Hallmaster kung bakit, at sagot naman ni Jungwon ay kulang pa siya sa mga kwalifikasyon. Marami pa siyang mga kakulangan kumpara sa kanyang mga kapatid, at dapat ang magiging Hallmaster ay mayroong mga magagandang achievements, pero wala siya nito, dagdag pa ni Jungwon. Napangisi naman si Yeonpyong dahil mababawasan na ang kanyang kakompetensya. Sabi ni Jungwon ay hindi siya kwalipikado maging Hallmaster. Bigla namang napatawa ng malakas ang Hallmaster sa mga sinabi ni Jungwon. At sinabi nitong naintindihan na niya ang lahat, habang walang kamalay-malay ang ibang mga prinsipe. Napaisip naman ang Hallmaster, na nagbago na nga talaga si Jungwon, at hindi siya nito nililinlang lang para makuha ang posisyon ng Hallmaster. Ang dating pasaway na bata, ngayon ay mapagkakatiwalaan na. Kaya't naisip ni Mok-indan, na overqualified pa nga si Jungwon. May pahabol pa siyang tanong, kung bakit nasabi niya yung nagkukulang pa siya. Nagulat naman ang iba, dahil alam na nila kung saan patutungo ang usapang ito. Bigla namang nabanggit ng Hallmaster, ang pag-atake sa kanya ilang araw pa lang ang nakalilipas. Inatake siya at pinutol ang kanyang kamay, pero nalaman ng Hallmaster na ito ay si Jungwon at niligtas niya ang kanyang buhay. Kaya sa pamamagitan nito isa itong napakalaking achievement, at sa kanyang mga ipinakita ay karapat-dapat na siyang maging tagapagmana. Nagagalit at naiinggit si Yeonpyong, napaisip siyang meron nga siyang nabalita ang ganong nangyari, at hindi ito makapaniwala na nagawa ni Jungwon iyon. Pero nagtataka siya, at bakit biglang tumahimik si Jungwon? Nagulat siya, at tila ba mayroon siyang kakaibang nakita. Bumungad naman sa kanya ang mga nangyari sa kanyang nakaraan, nakita ni Jungwon ang kanyang lolo na nakahandusay. Ang pinakanapansin niya ay ang pagkakapareho ng mga simbolo na nakita niya sa katawan ng Hallmaster, na matagal na niyang hinahanap, dahil ito din ang nakita niyang simbolo sa patay na katawan ng kanyang lolo.
Ito din ang kaisa-isang marka na iniwan sa kanya ng tinawag niyang halimaw. Ito ay nakatatak sa kanyang dibdib at sa kanyang tiyan. Ang markang iyon ang nagsisilbing alaala na hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti. Kaya't biglang napatawa si Jungwon, at sa wakas ay nakita niya din ito. Bigla namang may nangyari, at napansin din ito ng Hallmaster. Nagtanong naman ito kung ano ang nangyayari sa labas. Biglang binuksan ng guard ang pinto sa kwarto. Pero hindi pa ito nakapagsasalita ay sinaksak na ito sa likod. Ito pala ay isang malawakang ambush, kasama na dito ang misteryosong shaman, at ang lalaking may hawak na malaking espada. Habang naglalabanan, ay nasabi ng isang guard, na bantayan ng front gate habang wala pa ang Hallmaster. Napakagulo naman sa labas dahil naglalabanan ang mga tao. Sa gitna nila ay dumaan ang lalaking may malaking espada at pinagpuputol niya ito. Napunta siya sa isang napakalaking gate, at sinabi pa nito napakawalang kwenta naman ng gate na ito. Nagulat ang mga guard, habang tinitignan nila ang pagsira sa napakalaking gate na kanilang binabantayan. Nang masira na ito ay inutusan niya ang kanyang mga tao, na pasukin ang lugar, at hanapin ang isang bagay. Sa kabilang parte naman ng Muxord Manor, makikita ang kanang kamay ng Phoenix Pavilion, na nauna na ditong dumating, ang pangalan niya ay Reflection. Nagulat din ito sa biglang pagkakagulo ng mga tao. Nag-alala ito, dahil saglit lang niyang naligaw ang Blue Spirit, at dahil dito hindi niya mahuhuli si Jungwon. Pero puno naman siya ng kumpiyansa na hindi siya mahuhuli dahil sa kanyang disguise. Ngunit ang hindi niya alam, ay nasa likuran na pala niya ang misteryosong shaman. Napalingon ito, at nagtaka kung bakit meron ding ibang taong gumagamit ng shamanismo. Kinansil ng misteryosong shaman ang disguise ni Reflection. At bigla siya nitong sinakal, sabay tanong kung siya ba ang responsable sa pagpatay sa Hallmaster. Napaisip naman si Reflection, na bakit nandito ang napakalakas ng shaman na ito pati na din ang kasama nitong mga grupo, at ang mga skills nila ay pang-advance na, sila pala ang mga shaman na di sumusunod sa batas, at pinakamalakas sa mundo ng Murim. Nagalit naman ito sa pangingialam ni Reflection sa mga plano ng Underground Assassin Pavilion. Napansin naman ito ng kasama niya, at napatanong kung ano ang ginagawa niya. Sabi nito ay nagliligpit lang ng mga insekto. Ang kanilang pakay dito ay kunin ang isang bagay, kaya't nagmamadali silang puntahan ang Hallmaster na si Mok Indan, at nang makuha na nila ang kanilang kayamanan. Sa taas naman ay tanaw na tanaw ng Hallmaster ang mga nangyayari. Galit na galit ito sa mga nagtatangkang sumakop sa kanila, at handang-handa siyang lumaban. Inutusan niya ang mga kasama nito pati na ang kanyang mga prinsipe na lumaban. Habang nakasunod si Jungwon, ay bigla siyang napaisip at huminto sa gitna ng labanan. Ang plano niya ay hindi sumali dito, at hindi naman siya mapapansin dahil sa kabuluhang ito. Pero may hindi pa siya na itatanong sa Hallmaster, at ito ay may kinalaman sa marka, kaya't nagdalawang isip siya kung tutulong na lang ba siya sa labanan. Bigla namang may pumalibot na dark energy sa kanyang kamay, at kasabay dito ay mayroong shaman na nagtatangkang patayin siya. Hinawakan naman agad ni Jungwon ang espada nito, at nagulat ang shaman, ginamit niya ang espada para patayin ito. Habang patuloy ang labanan sa paligid, ay unti-unti naman nang naintindihan ni Jungwon, na lahat ng kasamaan sa paligid kasama na ang mga kamatayan, ay para bang siya ay unti-unting nabubusog, at ito nga ang dark energy. Ang lugar na ito sa ngayon ay nag-uumapaw ng dark energy, at gustong-gusto ni Jungwon na i-absorb ito lahat para mas lalo siyang lumakas. Ngunit napakadelikado naman na umupo siya at mag-circulate ng kanyang energy. Bigla namang sumulpot si Go-chan na nasa katawan na ni Hachirin. Habang nagpapalit ito ng damit ay biglang may sumulpot na mga tao at akmang siya ay papatayin. Hindi pa ito natatapos magsalita ay sinabi ni Jungwon na good timing ang pagdating niya. Inutusan siya ni Jungwon na bantayan mo na siya habang nagsisirculate ng kanyang energy. Nagulat naman si Go-chan sa mga pinagsasabi ni Jungwon. Bigla namang may lumabas sa likod niya kaya't napilitan na lang itong protektahan si Jungwon. Habang nagsisirculate ng energy, ay natutuwa si Jungwon sa dami nito sa paligid at mas lalo pang dumadami sa patuloy na kamatayan na nangyayari. Doble pa at triple ang makukuha niya dito kumpara sa Mountain Piercing Shield Beast ni Newmon. Habang patuloy ang pakikipaglaban ni Go-chan, ay napapansin nitong padami ng padami ang mga kalaban.
Kaya't napaisip ito kung nasaan na ang Blue Spirit. Nang mapalingon ito, ay nakita niya ang sinaniban ng demonyong monghe. Natuwa si Go Chan at mayroon na din siyang makakatulong sa laban. Pero wala itong reaksyon sa kanyang mga sinabi na parabang nakatunganga lang. Nakatayo lang ito at biglang nahati ang katawan. Nakita dito ang isang lalaking may napakalaking espada. Naging interesado naman ito kay Jongwon dahil sa kabila ng digmaan na nangyayari ay nagsisirculate pa rin ito ng energy. Naging alerto naman si Go Chan at nanginginig ang kanyang katawan na parabang nagsasabi na hindi niya ito kayang talunin at napakalaki ng agwat ng kanilang kapangyarihan. Ito ay isang tao na napakalakas. Patuloy ang pagtawag ni Go Chan sa pangalan ni Jongwon habang ito ay nag-energy circulation. At pinipilit niya itong patayuin, dahil mayroong kakaibang taong dumating. Hindi naman niya alam kung ano ang gagawin dito, dahil pag hinawakan niya si Jongwon ay magkakaroon siya ng blockage sa kanyang energy. Hindi naman niya kayang harapin ang halimaw na nasa kanyang harapan ngayon, kaya't lalo siyang naguguluhan. Napakabilis naman ito at nalagpasan niya agad si Go Chan. Habang nakaharap ito kay Jongwon, ay napasabi ito na hindi normal ang kanyang circulation na ginagawa. Nagulat naman si Go Chan dahil sa laki nito ay napakabilis ng katawan niya. Patuloy pa ring tinitignan ng lalaking may malaking espada si Jongwon at hinuha nito na siya ay isang mock. Kaya't napagdesisyonan niyang galawin ito at ilagay siya sa energy blockage. Wala namang magawa si Go Chan, kaya't napaiyak na lang siya at napag-isipan niyang harapin na lang ito. Tumalon si Go Chan at sinubukang atakihin ang lalaki. Sa pakiramdam ni Go Chan ay nasa kanya pa ang mga memorya ni Hachirin, kaya't makakaya niyang gamitin ang mga teknik nito. At sa pamamagitan din nito ay mapapatagal niya ang energy circulation ni Jongwon. Ginamit niya ang third form at napakabilis niyang inatake ang lalaki. Nang akma na niyang sasaksakin ang likod nito, ay biglang napatawa ang lalaki at napasabing mabilis siya. Nag-counter-attack naman ito kay Go Chan at binigwasan siya ng napakalaking espada. Medyo nakailag naman si Go Chan dito. Sobrang kinabahan si Go Chan, pero ay pinitik lang siya nito, at kung ulit pa siya sa pag-atake, ay papatayin na siya nito. Tumilapon naman si Go Chan sa pader, dahil sa sobrang lakas ng pagpitik nito sa kanya. Pagkatapos nun ay bumalik naman ang atensyon ng lalaki kay Jongwon. Tinignan niya ito ng harap-harapan, at para bang may masamang gagawin, napapasigaw naman si Go Chan sa likod. Nang akmang hahawakan na niya ang ulo ni Jongwon, ay punong-puno ang ulo nito ng mga dark energy, kaya't medyo nahirapan ang lalaki. Napagdesisyonan nitong atakehin na lang gamit ng espada, pero laking gulat niya nang sinalo ito ni Mok Indan. Sobrang lakas ng nagawang shockwave ng salpukan ng kanilang mga espada, at ramdam na ramdam naman ito ni Go Chan, at bigla siyang napasabi na ito ang Manor Master. Tumayo naman ito sa harapan ni Jongwon para protektahan siya. Ngunit biglang nagsilabasan ang mga dugo sa kanyang bibig at kanyang ilong. Medyo nanginginig naman siya sa harapan ng lalaking ito, habang tinitignan sila ni Go Chan. Napatawa naman ang lalaki sa kanya. Dahil hindi niya makaya ang ataking iyon, tinawag naman si Mok Indan sa kanyang pangalan, at nagpaalalang isang beses lang niya itong sasabihin. Kung gusto niyang pigilan ang pagbagsak ng kanyang nasasakupan, ay ibigay niya ang kanyang hinihiling, at tinatawag niyang isang treasure, at pasigaw pa nitong sinabi na ninakaw niya ito sa kanila. Hindi kalayuan, ay makikita ang pagkasunog ng Moxword Manor. Sa parteng ito makikita din ang Blue Spirit na nakatayo sa tabi ng isang patay na spirit. Nagtataka ito kung bakit ang espiritong nagtangkang sumakop sa kanyang teritoryo, na akala niya ay nililigaw lang siya, ay biglang namatay sa kanyang harapan mismo. Ang ibig sabihin lamang nito ay namatay din ang may-ari nito. Ang isang normal na tao lang ay hindi kayang pumatay ng spirit na nasa strange level beast ng ganun kadali lamang. Nagpapahiwatig lamang ito na mayroong napakadelikadong tao na may pakana dito at sila mismo ay nasa Moxword Manor. Ramdam din niya na ang mga ito ay naghihintay sa loob. Nang magising si Jongwon, ay hindi siya makapaniwala at puro sira ang kanyang nasaksihan. Nang mapatingin siya sa kanyang likuran ay nakita niya ang mga tao sa gitna at ang iba pa ay ginawang bihag. Pinalohod ang mga guard at tila ba sila ay papatayin na. Nagharap naman si Mok Indan at ang lalaki.
Napaisip naman si Jungwon kung tapos na ang laban, dahil tila ba kumonti na ang dark energy na kanyang naabsorb, kaya't siya ay nanghihinayang. Lumapit siya dito ng dahan-dahan, at tinanong niya si Go Chan kung ano na ang nangyayari. Sinabi naman ni Go Chan na sumuko na ang Manor Master. Naglaban lang sila ng isang beses at sumuko na agad si Mok Indan, dahil parang alam niya na matatalo siya nito. Sa pagsuko ni Mok Indan ay sinabi niyang ibibigay na nito ang gusto niyang kunin, at tuparin nila ang kanilang pangako na pakawalan na sila. Hindi na sana nag-ingay pa ang lalaki, sabi pa niya, dahil hindi siya nag-i-enjoy kung hindi naghihirap si Mok Indan. Pero ipinangako naman nito sa kanyang pangalan na tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi. Bilang hari ng Brightness, si Sonyeon, at isa sa mga hari ng Heaven Earth Association. Gulat naman si Go Chan sa kanyang narinig na galing ito sa Heaven Earth Association. Napatanong naman si Jungwon kung ano ito. Sabi ni Go Chan ay napakadelikado itong organisasyon. Ang Heaven Earth Association, isa sa 3 pinakamakapangyarihang organisasyon sa murim ng Zongyuan. Maaalalang ang dati nilang layunin ay pagkaisahin ang kabuuan ng murim, at dahil dito sila ang naging dahilan kung bakit dumanak ng dugo sa buong mundo, kaya't maraming tao ang manginginig marinig lamang ang pangalan ng organisasyon na ito. Di maipagkakailang malaki ang Mok Sword Manor, ngunit ang organisasyong ito ay nasa ibang level. At ang tao na itinuro ni Go Chan sa harapan nila ay isa sa pinakamalalakas na tao sa mundo ng murim, at isa sa 5 hari ng Heaven Earth Association, ang hari ng Brightness na si Sonyeon. Ang ibig sabihin lang nito na kung gusto niyang pabagsakin ang kanilang nasasakupan, ay kayang-kaya nito. Nasabi din ni Go Chan na kaya sumuko na lamang ang Manor Master, at itinuro ang treasure nila, at papunta na din doon ang kanyang mga alagad para kunin ito, subalit ang treasure na gusto nilang makuha ay nasa ibaba ng Medicinal Hall. Galit ding pinakiusapan nito si Mok Indan, na ang gusto nila ay ang aklat na may cover ng balat ng tao, at ito ang treasure ng association nila. Bigla namang nag-iba ang emosyon ni Jungwon, dahil siya ang nakakuha nito, at baka hanapin din ito sa kanya, na ang ibig sabihin din nito na napakahalaga ng aklat na ito at magagamit niya sa patuloy niyang paglakas. Habang nagsasalita si Go Chan, na ang aklat na yon ang hinahanap ni Sonyeon, bigla namang nawala sa kanyang paningin si Jungwon, at tila ba siya ay papunta sa Manor Master. Sabi naman ito sa kanya, ay kung nasaktan ba siya habang nag-e-energy circulation, at pinapapagpahinga na lang siya muna. Pero hindi ito pinansin ni Jungwon at bigla niyang tinanong ito, patungkol sa kanyang peklat na nakuha sa kanyang tagiliran. Bigla namang napatanong ang Manor Master kung ano ang pinagsasabi ni Jungwon. Bigla namang dumating ang alagad ni Sonyeon at sinabing nakuha na nila ang aklat, tuwang-tuwa naman ito. Ayaw naman pag-usapan ni Mok Indan ang itinanong ni Jungwon, at sasabihin na lang niya ito pagkatapos. Pero hindi nagpapapigil si Jungwon at gusto niyang sabihin ito ngayon mismo, hindi naman makapaniwala dito si Mok Indan. At ginawa itong negosasyon ni Jungwon. Excited naman si Sonyeon na makita ang nasa loob ng box, at sa wakas maibabalik na din ang kanilang treasure. Reresolbahin ni Jungwon ang mga nangyayari ngayon pag sinabi ni Mok Indan kung sino ang nagbigay ng peklat sa kanya. Bigla namang nagalit si Sonyeon, at napasigaw ng pangalan ni Mok Indan, at sinabi ni Jungwon na walang lamang aklat ang box. Galit na galit si Sonyeon, kaya't kinabahan silang lahat pati na din ang mga prinsipe. At napansin ni Lady Suk, base sa reaksyon ni Sonyeon, na kinuha ni Jungwon ang aklat. Naisip naman ni Lady Sok, na kung isumbong niya na ang gumawa nito, ay si Jungwon ay siguradong papatayin niya ito. Pero laking gulat niya nang makita niya ang kanyang hikaw na nasa loob ng box. Kinuha ito ni Sonyeon, at hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita. Ito pala ang hikaw na ibinigay ng Manor Master kay Lady Sok para sa kanilang anniversary. Napalingon ito kay Jungwon at nautakan na naman siya. Sigurado siyang si Jungwon ang may gawa nito. Bigla naman siyang napangisi, at nagsimulang magsalita. Ang mga hikaw na yan, di ba iyan ay pagmamay-ari ng unang asawa na si Lady Sok? Gulat na gulat si Mok Indan, lalong-lalo na si Lady Sok sa kanilang mga narinig galing kay Jungwon. Labis naman ang galit ni Sonyeon, at sinabi niyang papabagsakin niya ang buong Mok Sword Manor.
Pinapatigil naman ni Mook Indan si Jongwon sa kanyang pagsasalita, ngunit patuloy pa rin na idinidiin ni Jungwon si Lee Suk, na sinabi niya na siguradong sigurado siya na sa kanya ito, at huwag na siyang magmaang-maangan pa sa kabila ng lahat ng nangyayari ngayon. Napakalupit mo, dagdag pa ni Jungwon. Dali-dali namang nagpaliwanag si Lee Suk na ipiniframe up lang siya ni Jungwon, na kung siya talaga iyon, ay bakit niya ilalagay ang hikaw niya sa loob ng box, siguradong mayroong tao, na may pakana nito. Habang nagsusumbong ito na kung sino ang may pakana ng lahat, ay makikita ang espada ni Sun Yun na papalapit kay Lee Suk, kaya't nagmamadaling lumapit si Mook Indan, para iligtas ito at salagin ang espada. Hindi naman kinaya ni Mook Indan ang lakas ni Sonyon, kaya tumilapon ito at nadapa sa sahig. Ang ibig sabihin lang nito, ay wala ka ding alam kung nasaan ang secret manual, kaya't nararapat lang namamatay din siya, dahil wala naman siyang makukuha dito. Makinig kayo buong Muksword Manor, at inulit pa niya ito ng ilang beses, para mas lalong makinig ang mga tao sa kanya. Pinipilit naman ni Jungwon na sabihin ni Mook Indan kung saan galing ang peklat. Napagbalingan naman ng pansin ni Sun Yun ang isang guard, at sinabing pinapahiya nila ang Heaven-Earth Association, habang sinasabi niya ito ay binigwasan niya ang isang guard, at patuloy pa ring nagsasalita patungkol sa pagtatago nila ng secret manual. Hindi naman niya mapapatawad ang kalapastanganang ito, habang nakikita naman ng mga guard ang patay na katawan na puno ng takot. Inulit namang sabihin ni Mook Indan na mamaya na lang niya sasabihin, pero ayaw naman ni Jungwon, ang gusto niya ay ngayon na. Patuloy pa rin ang galit ni Sun Yun at patuloy pa din ang kanyang pagpatay, at walang makakalabas ng buhay dito. Sabi naman ni Jungwon ay kung gusto niyang may mabuhay pa dito ay sabihin na niya, at hindi na siya ulit pa, kaya't huwag na niyang hayaang mas lumala pa ang sitwasyon. Bigla namang nagsalita si Hoang, siya ang babaeng guard ni Lee Suk. Sinabi nito na may mga taong makikinabang sa pagbagsak ni Lee Suk, at itinuro niya ang dalawang prinsipe, kaya't gulat na gulat ang mga ito. Mayroong taong pumunta sa lugar na kung saan makikita ang secret manual, at sigurado siyang ang taong ito ay ang nag-frame up sa Madam. Sa basement na kung saan makikita ang kanilang treasure, na ang mga Manor Master lang ang makakapasok, bigla namang may naalala ang dalawa, na nakuha nila ang mga secret manual, dahil kay Jungwon. Napatawa naman si Jungwon at natutupad na ang kanyang mga plano. Habang nagsasalita si Hoang ay makikitang sinaniban ito ng demonyong monghe. Patuloy pa din itong nagsasalita na hanapin ang may hawak ng mga secret manual at siguradong sila ang mga salarin. Napasigaw naman si Yonghu na wala itong katotohanan, ganun din Su Yuchun, at ang lahat ng sinasabi niya ay paninirang puri. Parang naliwanagan naman si Sun Yun, at binaling niya ang kanyang atensyon sa dalawang nagprotesta. At sisimulan niya sa dalawang ito, ipinakuha niya ito at babalatan niya ng buhay. Hindi naman na nakatiis si Mook Indan, at sinabi na nga niya kay Jungwon kung saan niya nakuha ang kanyang peklat. At ito nga ay galing sa Phantom Sword. Ang taong nagbigay ng peklat sa kanya ay ang 6 Heavens and 8 Stars Phantom Sword. Kontento ka na ba? Dagdag pa ng Manor Master. Kaya't ilabas na niya ang secret manual ngayon din. Napatawa naman si Jungwon dahil ngayon ay alam na nito ang pangalan ng kanyang paghihigantihan, ang Phantom Sword, sa wakas. Bigla namang nakita ang hawak ng isang shaman, at nakita din ni Jungwon ang nangyari sa demonyong monghe. Bigla itong nasaktan at parabang in-exorcise na siya. May nagsalita naman sa likuran ni Jungwon, at sinabing may nangingialam sa mga nangyayari. Tinawag naman ni Sun Yun ang pangalan ng shaman, siya si Shaman Cho. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanila, at sa tingin ni Jungwon, ang taong ito ay napakadelikado para sa kanya. Handang-handa naman si Shaman Cho na i-exorcise ang nasapian. In-exorcise na niya ang katawan ng guard ni Lee Suk, kaya't namimilipit ito sa sakit. Medyo naapektuhan din naman si Go Chan sa ginagawa ni Shaman Cho. Gusto nitong pabalikin sa alikabok ang mga evil spirit. Binato naman ito ng kutsilyo, pero sabi niya ay wala itong silbi, hinarangan naman ito ng kanyang mga alagad. Nagalit naman ito kay Jungwon at akmang susugod sa kanya, pero bigla naman itong nasabi, na bakit nakakakita din siya ng mga espiritu. Patuloy ang paglapit nito sa kanya, at inulit pa nitong sabihin na bakit niya ba siya ay nakakakita ng espiritu.
Sinabi naman ni Jungwon na wala siyang alam sa mga nangyayari, pero ang nasa isip niya ay pinigilan lang niya si Shaman Cho, at ayaw niyang mawala ang demonyong monghe. Nararamdaman niya na ang taong ito ay malahalimaw ang lakas, kagaya ni Sunyon. Hindi mo alam, sabi pa ni Shaman Cho, kaya't papaalisin na lang niya ang masamang bagay na ito. Lubhang nasasaktan naman ang demonyong monghe sa mga nangyayari, kasama na din ang guard ni Lady So. Ang mga tao sa paligid ay walang alam sa mga nangyayari. Sabi nga nila ang isang martial artist ay kailangan ng talent at skills, ngunit mas maliit pa rin ang bilang ng mga taong naipapanganak na may talent sa pagiging shaman. Ang pinaka-the best na quality na makukuha ng isang shaman ay ang kanyang mga mata. Pwede mo pang maitraining ang ibang quality ng pagiging shaman, pero hindi mo maititrain ang iyong mga mata para makakita ng mga espiritu. At dahil doon ikaw ay ipinanganak bilang isang shaman. Pahabol ding sinabi ng shaman na hindi niya nakikita ang mga espiritong ito, kaya't dapat siyang maging proud na meron siyang ganitong klase ng ability. Pero sinabi lang ni Jungwon ay wala siyang alam parte dito. Kung patuloy pa ring magmamaang-maangan si Jungwon ay mapipilitan si Shaman Cho, at ginamit na nga niya ang kanyang technique. At pahabol nitong tinanong si Jungwon kung bakit niya pinigilan ang kanyang ginagawa. Galit na galit ito at pinunterya niya ang demonyong monghe. Nagugulat naman si Go Chan pero parang wala lang ito kay Jungwon. Ang mga evil spirit ay hindi sumusunod sa isang normal na tao lamang. Pero sa sitwasyong ito ay naging alipin siya habang napapalibutan ito ng ginawang teknik ni Shaman Cho. Patuloy pa rin ang pagtatanong nito kay Jungwon. At pakakawalan lang niya ang demonyong monghe kung masasagot na ang mga katanungan niya. Bigla namang may ginawa si Jungwon at kinopya niya ang teknik na ginawa ni Shaman Cho, kaya't gulat na gulat ang shaman sa kanyang mga nakikita. Pinalibutan naman niya ng teknik na ito ang demonyong monghe para maprotektahan, napasigaw din ang demonyong monghe. Hindi naman makapaniwala si Shaman Cho na kung bakit niya ito nagamit, at kung may nagturo ba sa kanya ng shamanismo. Sabi na lang ni Jungwon na kung kailangan ba talagang matuto, magamit lang ang teknik na ito. Nagulat naman ang shaman dahil isang beses niya lang itong nakita at nagamit niya agad. Ang teknik na ito ay magagamit lang kung nakarating ka na sa Muon rank, at ang maganda pa dito ay nagamit niya ang teknik sa loob ng kanyang ginawa. Natutunan niya agad ito kahit ilang saglit lang. Nakapag-isip-isip naman ni Shaman Cho na hindi lang ang mata ni Jungwon ang espesyal sa kanya. Kaya't napatawa na lang ito at pinakawalan na niya ang demonyo monghe. Bigla namang may sinabi siya kay Sunyon. Wala naman siyang pakialam sa iba, kundi ang gusto lang niya ay ang batang si Jungwon. Hindi naman makapaniwala ang lahat sa kanilang mga narinig. Bigla namang napasabi si Sunyon na kung ano ang kanyang mga binabalak, pero sabi naman ni Shaman Cho ay magkapareho lang sila ng authority kaya't magagawa din niya ang kanyang gusto. Nagkasundo naman agad ang dalawa at sinabi ni Sunyon na papatayin niya ang lahat ng tao dito. Bigla namang napatingin si Mok Indan kay Jungwon na para bang nagmamakaawa, wala naman siyang magagawa kundi sundin ang kanilang ginawang kasunduan. Nang papatayin na ni Sunyon ang isang guard ay biglang pinatigil ito ni Jungwon. Sabi niya ay siya ang kailangan nila kaya tumigil na sila sa karahasang ginagawa nila. Galit na galit naman si Sunyon at baka nagsisinungaling si Jungwon, pero bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita, ay sinabi ni Jungwon na nasa utak niya ang kanilang hinahanap at sinunog na niya ang aklat. Unti-unti namang napangisi si Sunyon at sinabing napakadami talaga ng mga manloloko sa ganitong mga sect ng martial arts. Tinanong naman siya ni Jungwon kung bakit niya sinabing nagsisinungaling lang siya. Galit naman siyang sinagot nito at sinabing hindi ito basta-bastang nasusunog. Ang aklat na iyon ay hindi nasusunog at para bang may pumoprotekta dito na galing sa loob nito. Kaya't hindi siya nakumbinsi sa mga sinabi ni Jungwon at napagpasyahan niyang patayin na lang si Jungwon. Bigla namang may sinabi si Jungwon patungkol sa cover ng aklat na talagang hindi nga ito nasunog. Pero ang mga pahina nito na may nakasulat na gamit ang dugo ay ang mismong nasunog. Nabigla si Sunyon sa kanyang mga narinig at itinigil niya ang kanyang pag-atake. Napaisip siyang alam nito na ang mga pahina ay may nakasulat na gamit ang dugo. Pilit pa din niyang pinagdidiinan na nagsisinungaling si Jungwon pero seryoso si Jungwon sa kanyang mga sinasabi. Ang impormasyong ito ay ang mga nakakataas na tao lamang ang may alam.
Hindi pa rin siya makapaniwala na tinignan ni Jungwon ang loob ng aklat, dahil sa lahat ng mga taong tumingin dito, lahat sila ay namatay. Kung nagsasabi naman si Jungwon ng totoo, ay kailangan niyang maisama ito sa kanila, dahil ito ang misyon na ibinigay ng nakakataas nila. Kaya tinanong pa niya si Jungwon kung ano ang mga nakasulat sa aklat, kung talaga bang tiningnan niya ang aklat at na-memorize niya ang lahat ng nakasulat dito. Kinakabahan naman ang lahat ng mga nakapaligid sa kanya. Naisip naman ni Jungwon na magsinungaling, pero mapapasama siya pag alam na nito kung ano ang nakasulat. Kaya't bibigkasin na lang niya ang ilan sa mga nakasulat at titignan niya kung ano ang magiging reaksyon ni Sunyon. Nang magsimula ng magsalita si Jungwon ay biglang may rumaragas ang mga dugo na papunta sa kanya, at napalibutan nito ang buong lugar. Mortal, sabi pa ng Blue Spirit sa kanya. At napatulala naman si Jungwon. Kaya't napatingin siya sa taas at nakita ang Blue Spirit, galit naman ito sa kanya, at kung simulan niyang magsalita patungkol sa mga linya na nanggaling sa aklat, ay mamamatay siya. Naiintindihan naman ni Jungwon ang lahat ng nangyayari sa paligid, ito ang totoong galit ng Blue Spirit. Isang napakalaking alon ng dugo na kayang bumalot sa buong lugar. Ang totoong galit na napakalalim at napakalawak na pati siya ay kayang makakita ng mga ilusyon dahil sa lakas nito. At ang galit na ito ay nakatarget lamang sa kanilang lahat, ang Heaven-Earth Association. Hindi lubos maunawaan ni Jungwon kung bakit galit na galit ang Blue Spirit sa mga taong ito. Batay sa kanyang mga narinig mula sa Blue Spirit, ayaw nitong malaman ng mga ito ang tungkol sa Secret Manual. Tinanong siya ni Sunyon kung bakit tahimik siya. Kapag hindi sumagot si Jungwon, tiyak na papatayin siya nito, at mamamatay din kasama niya ang Blue Spirit. Pinaalala ito sa kanya at sinabi na wala siyang planong mamatay dito bago niya makamit ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang lolo. Alam na ito ng Blue Spirit at hindi niya ito makakalimutan, kaya't napatingin siya dito. Pahabol pang sinabi ng Blue Spirit na ulitin ang kanyang mga sasabihin ngayon din. Nag-aalala naman si Jungwon na baka iba ang sabihin ng Blue Spirit, at baka malaman ng mga taong ito kung ano ang nilalaman ng aklat at mapagtantong siya ay nagsisinungaling lang. Sinabi ng Blue Spirit na magtiwala siya at gawin na lang ang ipinapagawa sa kanya, kaya't napapikit si Jungwon. Tinanong ulit siya ni Sunyon kung gagawin niya ba ito o hindi. Habang sinasabi ito, lumapit si Jungwon sa isang alagad niya. Kinuha niya ang espada nito at sinabing hihiramin niya lang muna. Napatingin ito kay Sunyon, ngunit tila ba ang tingin ni Sunyon ay nagsasabing hayaan na lang muna. Habang hawak ni Jungwon ang espada, nagko-concentrate siya, kasabay ng pagkuha ng Blue Spirit sa kanyang pipa, at isinunod ito sa galaw ng espada ni Jungwon. Nang magsabay na sila, pareho na ang kanilang naging galaw, punong-puno sila ng konsentrasyon sa ilalim ng napakalaking buwan. Binuksan ng Blue Spirit ang kanyang mga mata at nagsimulang bigkasin ang isang teknik, sinundan naman ito ni Jungwon. Nagpakawala siya ng isang napakalakas na kapangyarihan gamit ang espada, na ikinagulat ni Sunyon sa kanyang mga nakita. Patuloy pa rin ang pagsabay ni Jungwon sa Blue Spirit habang ipinapakita ang teknik. Eternal parting, the farther you go down, the closer to earth and death. Napabilib si Sunyon dito, nang lahat ng mga galaw ni Jungwon ay napaka-smooth, napakahinahon ngunit napakamakapangyarihan. Tinawag niya pa itong isang C-perfect sword technique. Hangang-hanga siya dito, na para bang nakakita siya ng isang sword master, at wala siyang makitang pagkakamali sa lahat ng kanyang mga ginawa. Kaya't napagpasyahan niyang ito na nga ang sword technique ng Lunar Vein, na pinaniniwalaan ng mga tao na nawala na sa halos 100 taon. Habang patuloy ang pagpapakita ni Jungwon ng teknik na ito, napaisip si Sunyon na hindi niya akalaing sa ganitong paraan niya mare-recover ang teknik na ito. Patuloy pa rin ang pagbigkas ni Jungwon sa teknik na ito, kaya't naalarma si Sunyon. Hindi pwedeng marinig pa ito ng ibang mga tao sa paligid, at sinubukan niyang pigilan si Jungwon. Tinapos agad ito ni Jungwon at napatanong kung sapat na ba ang kanyang ginawa. Nainis si Sunyon dahil hindi niya ito napansin agad dahil sa sobrang paghanga, pero ngayon ay may problema siya. Ang teknik na ito ay para lamang sa mga taong pinayagang matutunan ito. Kaya't kukunin niya ang lahat ng ito kay Jungwon at pagkatapos ay papatayin niya ito.
Habang iniisip niya ito, bigla siyang tinawag ni Shaman Cho sa kanyang pangalan, na tila ba nagbibigay ng senyales na huwag niya itong pakialaman. Naintindihan ni Sun Yun na gustong makuha ni Shaman Cho si Jungwon. Hindi naman niya ito masisisi dahil napaka-interesante ng batang ito, at nagawa niya ang hindi pa nagagawa ng Heaven-Earth Association. Ang Lunar Vein Sword Technique ay hinding-hindi kayang kopyahin ng isang batang tulad niya, lalo na't nasa mababang level pa lang siya ng martial arts. Ito ay isang kakaibang talento, na siya mismo ay hindi kayang intindihin, at sayang lamang kung papatayin niya agad ito. Kaya't napaisip siya kung ano ang gagawin niya kay Jungwon. Habang tinitignan niya ito, biglang napangiti si Jungwon. Dinilitan niya ang kanyang sarili, na ikinagulat ni Sun Yun, kaya tinapik niya agad ang espada nito, sabay sabing baliw na si Jungwon. Nagulat din ang mga tao sa paligid, kasama na si Shaman Cho. Kung lahat kayo ay ganyan ang reaksyon, talagang napakahalaga ng secret technique na ito sa inyo, ani Jungwon. Hindi makapaniwala si Sun Yun sa kabaliwang ginawa ni Jungwon, at talagang papatayin nito ang kanyang sarili kung hindi niya ito napigilan. Ngayon ay alam na ni Jungwon kung gaano kahalaga ang technique na ito sa kanila, at wala na siyang intensyong ibigay ito sa kanila ng basta-basta. Kaya't sinabi niyang isama siya. Nagulantang naman ang mga kapamilya ni Jungwon sa kanyang naging desisyon. Napatawa si Sun Yun dahil ang ibig sabihin lang nito ay voluntaryo siyang sasama sa Heaven-Earth Association. Nasabi din ni Jungwon sa kanyang sarili na ngayon ay alam na ni Sun Yun na hinding-hindi nila makukuha ang secret technique ng basta-basta lang sa kanya. Kahit nagamitan pa siya ng torture o pagbabanta, at alam niyang hindi siya nila kayang patayin. Kaya't ito ay naging isang pagkakataon kay Jungwon na gamitin sila para makawala sa lugar na ito, ang Moksword Manor. Sa ilalim ng napakaliwanag na buwan, makikita ang isang kalesa na sinusundan ng napakaraming alagad ng Heaven-Earth Association. At ganun na nga, si Mok Jungwon ay naging isang bihag, pero hindi makapaniwala si Yeochun na pati siya ay isasama din bilang isang bihag. Sa ilalim ng napakagandang buwan at mga bulubunduking nasisinagan nito. Patuloy pa din ang pag-andar ng kalesa, bigla silang napahinto para magpahinga muna ng isang oras bago bumalik na naman sa paglalakbay. Habang sa loob ng kalesa naman ay inis na inis si Yeochun, habang kasama niyang nakatali si Jungwon. Nagagalit ito at bakit pa siya isinama bilang isang hostage. 4 na oras pa lang ang nakalilipas, ay pinatulog si Jungwon ng King of Brilliance na si Sun Yun. Habang daladala niya ito ay nagdemand pa siya na bayaran ng Moksword Manor ang natitira nilang mga utang. At pahabol pa nitong sinabi, na kung hindi sila magbabayad ay isa lang ang kanilang maaasahan, ang pagbagsak ng kanilang manor. Ang rason sa paniningil niyang ito, ay dahil sa pagnanakaw sa Heaven-Earth Association's treasure, at hinding-hindi niya ito palalampasin ng ganun-ganun lang. 2 bagay lamang ang dinemand ng King of Brilliance. Ang una ay ang paglisan nila sa lugar na ito sa loob ng 10 taon lamang, at ang pangalawa ay ibigay nila sa kanya ang magiging tagapagmana at gawin itong hostage. Para sa Heaven-Earth Association, ang katagang tagapagmana ay nangangahulugan lamang na siya ang pinakamalakas sa pamilya, dahil ang asosasyong ito ay binibigyang halaga ang pagiging malakas, kaya't sa pagkakataong ito ang pinakamalakas dito, ay walang iba kundi si Yeochun, at siya na nga ang itinuro ng lahat ng mga tao dito. Nagulat naman si Yeochun na siya ang napili, at ito ang dahilan kung bakit naging hostage din siya at nakagapos sa kalisang ito. Hindi naman niya inaasahan na sa ganitong pangyayari pa niya malalaman na siya ang magiging tagapagmana. Naiinis naman ito sa pagkakatali sa kanya at sa sobrang higpit nito, sinigurado talaga ng mga iyon na hindi siya makakagamit ng inner energy. Hindi naman siya nawalan ng malay kagaya ng kay Jungwon, pero parang gusto pa niya ata ang kalagayan ni Jungwon ngayon. Hindi pa din siya makapaniwala at siya ay isang hostage, na nitong umaga lamang, ay naghahangad pa siya sa posibilidad na siya ang magiging bagong Manor Master, pero ngayon siya ay isa na lamang hostage. Nangangamba naman ito kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila, bigla naman siyang may narinig na gumagalaw, napaisip siya kung baka merong ibang tao. Pero 2 lang sila ni Jungwon ang nandito sa loob, at imposible namang si Jungwon ang gumagalaw dahil ginamitan nila ito ng acupuncture, kaya't naguguluhan siya kung sino ito.
Tinanggal ng taong ito ang piring ni Yochun, at bumungad sa kanya ang nakatayong si Jungwon, kaya't medyo nagulat siya. Magtatanong naman ito kung papaano niya ito ginawa, pero hindi siya pinag-inay ni Jungwon. Nasabi pa ni Jungwon na marami siyang paraan para makawala, at papakawalan niya si Yochun kung sasagutin niya ang kanyang katanungan. At inihanda naman niya ang kanyang sarili, seryoso itong tinitigan ni Jungwon. Sino ang Phantom Sword of the Six Heavens and Eight Stars? Biglang tanong nito. Nabigla naman si Yochun sa tanong ni Jungwon. Sinasabi ni Jungwon na kung may posibilidad bang ang Phantom Sword na ito ay nandoon sa patutunguhan nila. Sinagot naman siya ni Yochun na posibleng nandoon nga, pero ito ay sabi-sabi lang, ngunit alam naman niya na may kredibilidad ang impormasyong ito. Medyo naiilang naman siya dahil sa dami ng mga lugar ay doon pa talaga sa kung saan sila pupunta. Bigla namang sinabi ng Blue Spirit na inasikaso na niya ang lahat ng nasa labas. Kaya't sinimulan na ni Jungwon na kalagan ng tali si Yochun dahil tumupad siya sa usapan nila. Nangangamba naman ito at sinasabi kung tatakas ba si Jungwon. Nagpupumilit si Yochun na kung tumakas sila ngayon ay gagantihan ng mga taong ito ang Moxword Manor. Wala namang pakialam dito si Jungwon at sinabi pa nito na pwede siyang magpaiwan dito kung gusto niya. Pinunterya naman niya ang batok nito at unti-unting nawala ng malay. Pinapalabas naman agad siya ng Blue Spirit at papunta naman agad siya doon. Kayang-kaya niyang talunin si Yochun ng ganun kadali lang pag hindi ito gumagamit ng inner energy. Nilinis naman na ng Blue Spirit ang daanan niya at gusto nito na umalis na sila bago pa sila maabutan ng shaman dito, kaya't dali-dali nang lumabas si Jungwon. Nang humakbang na siya pababa, ay biglang nayanig ang buong katawan niya at nabigla siya dito. Hindi naman niya alam kung ano ang biglaang nangyari ngayon at napatanong ang Blue Spirit kung ano ang nangyari sa kanya. Wala lang ito sabi niya at pinapagmadali na nga siya nito. Nag-aalala naman sa kanya ang Blue Spirit dahil first time pa lang niyang gumamit ng Kinggong at sinigurado pa nito kung talagang okay lang ba siya. At sa pakiramdam naman ni Jungwon ay malayo ito sa bituka. Bigla siyang napahinto at sinubukan ang bago niyang kapangyarihan. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nagsimulang tumakbo ng napakabilis at sa sobrang bilis niya ay hindi na ito makita. Nang makarating na siya sa tuktok ay bigla itong tumalon, napakataas ng kanyang pagtalon at para bang siya ay lumilipad. Kitang-kita naman niya ang mga puno sa ibaba, napakabilis nitong bumaba at magpalipat-lipat sa mga puno. Napaisip si Jungwon na ang bilis niya at sa totoo lang ay mas mabilis pa siya kaysa sa pagtakbo lang. Ang kanyang katawan ngayon ay mas lalong mabilis at mas magaan pa kaysa sa dati. At maaari siyang makalabas dito nang mas mabilis pa kaysa sa kanyang inaasahan, habang nakabuntot naman sa kanya ang Blue Spirit. Pinapanatili pa din niya ang kanyang bilis, at mas pinabibilis pa niya ang kanyang pagtakbo. Kahit sa paghakbang sa bawat puno, o maging sa lupa man ay maintain pa din niya ang kanyang bilis. Bigla namang napatingin si Jungwon sa mga puno sa paligid, pati na din ang buwan na ubod ng liwanag. Siya ay biglang napahinto sa gitna ng kagubatan, at nagtataka naman ang Blue Spirit. Napatanong ito kung ano ang kanyang ginagawa, at sinabi ni Jungwon na kanina pa sila nagpapalibot-libot sa lugar na ito. Hindi naman siya maintindihan ng Blue Spirit, at ipinakita niya ang puno na yon. Nasabi ni Jungwon na 4 na beses niya na itong nakikita ngayon, kaya't napatungangan na lang ang Blue Spirit habang nakikinig dito. Siguradong-sigurado naman si Jungwon na kanina pa sila nagpapalibot-libot sa lugar na ito at hindi niya lang namamalayan. Nasabi naman ng Blue Spirit na sa tingin ba ni Jungwon ay nahuli sila sa isang klase ng trap at sagot naman ni Jungwon ay posible ito. Pinapakalma naman siya ng Blue Spirit at sinabing nagkakamali lang siya dahil malalaman niya agad ito kung natrap sila kanina pa. Napatingin naman si Jungwon sa inaasal ng Blue Spirit habang patuloy itong nagsasalita at sinasabi na baka kinakabahan lang siya sa mga nangyayari ngayon at dapat na silang magmadali. Bigla namang napasigaw si Jungwon at pinaghihintay niya ang Blue Spirit. Sa tingin niya ay nabalian ang kanyang tuhod at baka ito ay dahil hindi pa siya eksperyensyado sa paggamit ng Kinggong. At para makapagpatuloy sila ay mayroon munang gagawin si Jungwon. Naiinis naman ang Blue Spirit kay Jungwon
at sinabing tutulungan siya nito, at nagpasalamat si Jungwon habang hinahawakan ang kanyang paa. Nang sinubukan na niyang ayusin ito, ay biglang tinawag siya ni Jungwon at sinagot naman siya agad nito. Nang magtatanong na ito kung ano ang kanyang kailangan, ay bigla siyang sinakal ni Jungwon. Nanlilisik naman ang mga mata ni Jungwon habang tinatanong ito kung sino ba siya. Nagpupumiglas ito kay Jungwon at sinasabing pakawalan na siya agad. Sinabi naman ni Jungwon na makakatakas agad ang blue spirit sa kanya dahil sa sobrang lakas nito. Nagkakamali ka ng napiling kalaban na kokopyahin, sabi ni Jungwon. Habang sinasakal niya ito, ay para bang nababasag ang kanyang mukha at labis na nasasaktan. Napapangisi naman si Jungwon at sinabing dapat ginalingan niya pa ang ginawa niya. Bigla itong nag-transform bilang isang dami at nakawala sa mga kamay ni Jungwon. Bigla niyang pinagdikit ang dalawa niyang mga palad at sinimulan niyang pagalawin ang kanyang dark energy. Ginamit niya ang Joy and Harmony Attraction Technique Unchanging Mind Seal. Habang papalayo ang dami na kinokontrol ng shaman, ay patuloy ang pagbigkas ni Jungwon sa ritual ng technique na ito. Let heaven on earth be in its natural and state correct, the sun and moon come together as sky, as do divine beings and spirits. Come together the minds and soul, for it be 1,000 or 10,000, for the Supreme Old Lord, swift decree. At nang matapos na niyang bigkasin ang mga ritual, ay nagkaroon ng crack sa paligid. Bigla itong nabasag, at makikita naman sa likuran nito, na nakatayo si Shaman Cho. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita, at napaisip ito na ang Willow Training Spirit Technique ay isang high-level spell, at nagtatransform sa isang manika, at ito ay nakikita ng kalaban bilang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tao. Nagugulat na lamang ito, at binasag agad ni Jungwon ang spell na ito, ng ilang minuto lamang. Kaya't mas lalo pang naging interesado ito kay Jungwon, at sinabi pa nito sa kanya, na gagawin niya si Jungwon bilang isa niyang disipulo. Sinabi naman ni Shaman Cho, na gustong-gusto niyang maging disipulo si Jungwon, habang magkaharap silang dalawa sa ilalim ng napakaliwanag na buwan. Bigla namang kinalkula ni Jungwon ang mga susunod na mangyayari. Napansin niyang mayroon lamang silang 10 hakbang sa isa't isa, wala namang taong makakapansin o makakakita sa kanilang dalawa, bago pa siya may magawa sa kanya. Nang sinubukan niyang ihakbang ang kanyang mga paa, ay nagulat naman ito at bigla siyang tinamaan sa kanyang mukha na nagresulta ng pagdurugo nito. Napansin ni Jungwon na nahuli siya sa isang spell, at kinumpronta naman agad siya ni Shaman Cho, sabay sabi, na kung akala niya ay may magagawa siya, dahil walang makakakita sa kanilang dalawa ay nagkakamali ito. Ang ginawa ni Shaman Cho, ay isang klase ng barrier, na kung subukan niyang lumabas, ay siguradong mapupunit ang kanyang katawan at mga laman. Sinabi naman nito, na dapat siyang maging handa kung gusto niyang mabuhay sa napakarahas na mundong ito. Iyan ang pinakauna niyang ituturo kay Jungwon, ngunit hindi pa naman pumapayag si Jungwon at bakit niya ito itinuturing na disipulo. Tinanggal naman ni Shaman Cho ang espiritu ng demonic monk kay Jungwon at inilagay ito sa manika, kaya't namangha si Jungwon dito. Habang hinahawakan niya ang manika, ay hindi naman niya maramdaman ang espiritu ng demonic monk at hindi na niya alam kung paano ito ginawa ni Shaman Cho. Binigyan siya nito ng kaunting payo, na sa Heaven-Earth Association, kung mapagdesisyonan ng mga nasa kapangyarihan, mamamatay siya anumang oras ang gustuhin nila. At talagang mahihirapan si Jungwon na mabuhay, kapag hindi nito napagdesisyonan na maging disipulo niya. Napatingin naman si Jungwon sa manika, at napag-isipan kung tatanggapin niya ba ang alok nito sa kanya. Bigla naman agad pumayag si Jungwon, at nabigla si Shaman Cho dahil sa napakadali lang nitong kumbinsihin. Pero bago naman pumayag si Jungwon ay nagbigay siya ng isang kondisyon, kaya't pinakinggan naman siya ng shaman. Wala siyang maramdaman na kahit na anong energy sa manika na ito, kaya tinanong niya kung mayroon ba siyang ginamit na spell na nagtatago ng presensya nito. At gusto ni Jungwon na ituro ito sa kanya agad-agad, at pag ginawa niya ito ay magiging disipulo naman siya nito ngayon din. Napatawa naman si Shaman Cho, at sana pala ay pinakitaan na lang niya ito ng shamanismo para pumayag agad. May ibinato naman ito kay Jungwon, at sinabi niyang tuturuan naman niya ito sa una pa lang, kaya't hindi na siya dapat mag-alala pa.
Gusto naman itong magkaroon sila ng kasunduan bago ang lahat, kaya't naku-curious si Jungwon dito. Inutusan siyang isuot ni Jungwon ang bracelet, at sabihin niya ang mga katagang, "Ako si Mok Jungwon, ang anak ni Mook In-dan, ay pumapayag na maging isang disipulo ni Jo Yugong." At nagtataka naman si Jungwon kung ano ang mangyayari kung gawin niya ito. Simple lang naman ang magagawa nito at ang unang-una ay hindi niya makakayang masaktan si Shaman Cho, at sinabi pa nito na hindi siya agad nagtitiwala sa mga tao na sa unang pagkikita pa lang ay sinubukan na siyang patayin at takbuhan pa. Pero tinanggap naman ito ni Jungwon at isinuot niya agad ang bracelet. At sinimulan na niyang bigkasin ang mga kataga para sa kasunduan nila. "Ako si Mok Jungwon, anak ni Mook In-dan, ay pumapayag na maging isang disipulo ni Jo Yugong." Nang matapos na ito ay kitang-kita naman ang patuloy na pagliwanag ng bracelet, at seryoso namang inoobserbahan ito ni Shaman Cho. Ito ang bracelet of cursed words. Kapag nanumpa ka habang suot-suot ang bracelet na ito, ay hinding-hindi mo kayang suwayin ang mga utos ng taong sinumpaan niya gamit ito. Si Jo Yugong ang isang tao na hindi mapipigilan makuha lang ang kanyang mga gusto. Ang paraang ito ay gamit na sa kanya kapag gusto niyang kumuha ng bagong disipulo para sa kanyang sarili. Ngayon ay binigyan na nga siya ng aklat at tinanggap naman niya agad ito ng walang pag-aalinlangan. Si Jo Yugong mismo ang sumulat sa aklat na ito na pinamagatang Secrets of the Dead. Sinabi din niya na ang spell na gusto niyang malaman ay nakapaloob din dito, kaya't nais nitong ma-memorize ni Jungwon ang lahat ng nakapaloob dito at ibalik agad ang aklat sa kanya. Nagpasalamat naman siya at tinawag pa niya itong master. Nakiusap naman si Jungwon na baka may nakakalimutan pa siya at hindi niya na tinanggal ang barrier na kanyang ginawa. Pero sinagot naman siya ni Shaman Cho na ang spell na makakatanggal sa barrier na iyan ay nandyan din sa libro kaya't dalian niyang matuto. Bibigyan lamang siya nito ng 2 oras, kung hindi naman niya ito magagawa ay mas lalong mahihirapan siya pag lumagpas sa limit nito habang tumatawa at naglalakad palayo. Napaisip naman si Jungwon at sa tingin niya ay para bang tinuturuan na siya nito. Bigla namang sumulpot ang Blue Spirit at nagpapasalamat ito dahil umalis na ang shaman. Napatingin naman dito si Jungwon na para bang may binabalak na gagawin. Sinubukan niya itong hawakan sa kanyang balikat, mabilis naman itong nakailag sa kanya. Napatanong ang Blue Spirit kung ano ang kanyang ginagawa, meron lang naman siyang gustong i-check at napatunayan niya na ito. Bigla naman siyang tinukso ng Blue Spirit at napapatawa siya dahil sa pagtatatakbo ni Jungwon sa kanyang sarili sa loob ng illusion na yon at nag-suggest pa ito na hindi na dapat siya huminto. Tawang-tawa ito kay Jungwon, ngunit wala naman siyang maisagot sa panunukso nito. Napansin naman agad ng Blue Spirit ang bracelet at sinabi niyang ito ay napakamakapangyarihan, kaya't bakit niya tinanggap ang kasunduan. Ginawa lang naman ito ni Jungwon para makuha ang aklat. Kini-question naman siya ng Blue Spirit sa kanyang ginawa dahil lang sa aklat na iyan at para bang hindi siya ang Jungwon na dati nitong nakilala. Tinanggal naman ni Jungwon ang bracelet at nagulat naman ang Blue Spirit, wala naman itong silbi sabi niya. Hindi pa din makapaniwala ang Blue Spirit kung papaano niya ito nagawa at sagot naman ni Jungwon na ang kasundoang iyon ay nangangailangan ng totoong pangalan. Pero hindi naman siya ang totoong Mook Jungwon at hindi din niya totoong tatay si Mook In-dan, kaya't napapangiti na lang ito. Tinanong naman siya nito kung tatakbo siya papalayo. Ito naman din ang unang naisip ni Jungwon, ngunit biglang nagbago ang kanyang desisyon. Nasabi niyang magiging disipulo siya ni Shaman Cho at naguguluhan naman ang Blue Spirit sa kanyang mga sinasabi. Bigla itong napasigaw at sinabing kung ganun ay sasali siya sa Heaven-Earth Association. Nilagay naman ni Jungwon ang bracelet na ito sa kanyang kamay, at lalo pang mas nagliwanag, sabi naman niya na mayroon siyang nakuhang impormasyon. At napag-alaman niya galing kay Yuchan, na ang Sword Phantom ay posibleng makita sa Heaven-Earth Association. 6 heavens and 6 stars dagdag pa ni Yuchan. Ang ibig sabihin nito ay tumutukoy ang mga salita sa mga malalakas na tao sa Murim. Ang mga taong may angking galing sa martial arts na nakatungtong na sa kalangitan ay tinatawag na 6 heavens. At ang mas mababa naman sa kanila, pero nasa tuktok pa din ang ranggo sa lahat ng mga taong marunong ng martial arts, ay tinatawag na 8 stars.
At ito ang bansag sa kanila ng mga tao. Ang Sword Phantom naman ay kabilang sa 8 stars, at ang Sword Phantom na ito ay pinakasikat 15 taon na ang nakalilipas. Napakarami naman itong pinatay ng mga martial artist, kaya't inakala ng mga tao na ang Sword Phantom ay posibleng galing sa Royal Palace o galing sa Heaven-Earth Association. Kaya't napagdesisyonan ni Jung-won na baka makita niya ang Sword Phantom pag pumunta ito sa Heaven-Earth Association. At nung sinabi ng shaman na gusto nitong gawin siyang disipulo, ay napaisip siyang ito ay kanyang pagkakataon na pasukin ang Heaven-Earth Association sa pamamagitan ng pagiging disipulo niya. Sa gitna ng kagubatan na nakasilip ang liwanag ng buwan, ay patuloy pa din ang kanilang pag-uusap. Napasabi naman ang Blue Spirit na para bang coincidence ang nangyayari sa kanila, at hindi naman ito naintindihan ni Jung-won. Palagay nito na kapalaran na nga ang gumagawa ng paraan, at para bang kapalaran na niya ang pumunta sa Heaven-Earth Association na kasama siya simula nang magkakilala sila. Hindi naman alam ni Jung-won ang pinagsasabi ng Blue Spirit, at bigla naman nitong sinabi na siya ay maging disipulo niya. Sabi pa nito ay kunin niya ang kanyang karma, at ipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Napapaisip naman si Jung-won na ang sobrang galit ng Blue Spirit ay nakatarget mismo sa Heaven-Earth Association. Ang paghihiganti ni Jung-won at ng Blue Spirit, at ang lahat ng ito ay may koneksyon sa Heaven-Earth Association. Napasabi naman si Jung-won na sobrang tagal na ng kanyang pagkamatay, at dagdag pa nito na di ba niya naiisip na panahon na ang gumanti sa kanya. Nagalit naman ang Blue Spirit kay Jung-won at sinabi nito na maghihintay pa ba siya na ipaghiganti lamang siya nito sa kanyang sariling kapakanan. Kaya't hindi na lang nakasagot si Jung-won at napatahimik siya. Pahabol pa ng Blue Spirit, ganito din ang kanyang nararamdaman. Hinding-hindi naman niya mapapatawad ang lahi ng mga kupal na iyon, hanggat lahat sila ay humihina at ang katotohanan ito ay nakaburda na sa kanyang isipan. Kahit na walang hanggan pa ang dumaan, at kahit namamatay pa sila sa pagdaan ng mga panahon, ang kanyang galit at pagkamuhi ay hinding-hindi pa rin maaalis sa kanyang puso. Gustong-gusto niya itong mawala na, kahit nalunurin pa niya ang buong mundo gamit ng dugo. Unti-unti namang nararamdaman ni Jung-won ang namumuong galit ng Blue Spirit, at ramdam na din niya kung gaano kalalim ito. Na kahit ang lahat ay puro illusion lang na ginawa gamit ang galit ng Blue Spirit, ay napakalamig at napakadilim. Siya ay may sama ng loob na hinding-hindi mawawala, kahit pa 100 taon pa ang lumipas. Naawa naman siya dito, dahil sa napakalungkot nitong buhay. Katulad niya, siya din ay nabubuhay na puro paghihiganti lamang ang nagpapagalaw sa kanilang mundo. Pumayag naman agad si Jung-won na maging disipulo siya ng Blue Spirit, at nagulat naman ito. Napapatulala pa ito at para bang hindi makapaniwala, dahil walang pag-aalinlangan siyang sinagot ni Jung-won. Kaya hinitit na lang nito ang kanyang dalang pipa, at tinanggap din naman niya ito, pero sa isang kondisyon, sabi pa ni Jung-won. Gusto nitong malaman kung bakit gustong-gusto din ng Blue Spirit ang maghiganti, at hindi niya gustong masali sa isang gulo na hindi niya din alam. Seryoso naman siyang tinignan ng Blue Spirit, at nagsimula na siyang magsalita patungkol dito. Ayon sa kanya, ang Heaven-Earth Association ay binubuo ng 3 dibisyon, isa na doon ay ang Moon Division. Sinagot naman agad siya ni Jung-won at sinabi nito na kung parte ba siya nito dati, pero parang nag-aalangan naman ang Blue Spirit. Gustong-gusto naman niyang malaman kung ano ba talaga ang mga nangyari, at saang parte ba dito ang masyadong nagpasakit sa kanya, na nag-aalangan pa itong magkwento. Ngunit kahit gayon paman, ay nangako siya dito. Sinabi naman niya ang kanyang totoong pangalan, siya ay si Jae-yong. Malalaman din naman niya ito sa paglipas ng mga panahon at kung ano ang mga pangamba ng Blue Spirit. Nais naman niyang ipagpatuloy ang kanyang mga kahilingan, pati na din ang Moon Division. Bilang kanyang disipulo, at masaya namang nakatingin sa kanya ang Blue Spirit dahil tinanggap nito ang kanyang alok.